Mas pinaigting na relief operation sa Davao Region. Yan ang ating pag-uusapan kasama si Commander Angel Tobias, Chief of Staff ng Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao. Commander Tobias, pasensya na po, Angel ba or Angel? Ano po ba ang pronunciation? Magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali po sa inyong lahat at sa lahat ng mga sumusubaybay sa programang Laging Handa. Nais ko pong batiin ang ating butihing kalihim ng Department of Transportation na kamakailan lang ay nandito sa Davao City para sa 125 anibersaryo ng DOTR. Okay, Commander Angel, kumusta na po ba ang inyong relief operations sa mga apektado ng baha dyan po sa Davao Region? Nagpapatuloy pa din po ba ito hanggang sa ngayon? Opo, patuloy po kami nag-aabot ng tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan sa tatlong probinsya ng Davao Region, particularly sa Davao Oriental at Davao de Oro, pati na rin sa Davao del Norte. So, ma'am, nasa ilang pamilya na po ba ang inyong naabutan ng tulong? At kumusta naman po ang inyong assistance sa mga evacuation centers? Sa relief operations po ay nakapag-abot tayo ng tulong sa mahigit 3,000 pamilya, particularly sa mga liblib na barangay ng Mati City at poblasyon Banay-Banay naman sa Davao Oriental. Ganon din po sa Municipality of Mabini, Davao de Oro. Sa Davao del Norte naman po ay nakapag-abot tayo ng tulong sa mga munisipyo ng Santo Tomas, San Pedro at Carmen. Sa evacuation centers, nagpo-provide po tayo ng security augmentation para sa security ng mga evacuees natin at transport assistance na rin po during preemptive evacuation. Ma'am, so kahapon kasi umikot si Pangulong Marcos doon sa area na landslide at after noon, bali nag-area inspection siya, no? Pagkatapos noon sa hapon, nagkaroon ng situation briefing. Na-discuss nga yung mga evacuation center, kung ilan pa yung kailangang i-set up o yung ilang pamilya talaga yung apektado. So doon sa pag-iikot ni Sir, ano po yung nai-report ng Coast Guard sa kanya para din po malaman yung ibabangga doon yung information sa evacuation centers against doon sa mga talagang apektado? Sa part naman po ng Philippine Coast Guard, base sa report ng aming station commander na si Lieutenant Commander Macy Gabion, nag-start po tayo ng deployment ng personnel by 1:45 p.m. yesterday at nakapag-check-in din ng 26 personnel from Coast Guard Station Davao de Oro. Nagkaroon din po kami ng deployment galing sa K9 Field Operating Unit ng Southeastern Mindanao at may nag-iisa tayong search and rescue dog na ang pangalan ay si Apa. Sa part ng Coast Guard, ito pa lang po ang aming nadi-deploy na personnel since limited po ang pinapaakyat doon sa incident site. Okay. Bukod nga naman po sa mga relief packages, may mga napansin po ba kayong mga pangunahing pangangailangan ng mga kababayan nating nangangailangan po dyan sa Davao Region? At ano po ang mga kakulangan sa ngayon? Base sa panawagan ng ating mga kababayan, kadalasan na hinihingi talaga nila ay pagkain at inuming tubig, pati na rin mga gamot, lalong-lalo na para sa mga bata po. Sa mga relief naman kasi na usually natatanggap nila ay marami ng damit. So, ang pinaka-request talaga ay pagkain at inuming tubig. So ma'am, may update po ba kayo kung may ongoing pa din na rescue at retrieval operations dyan sa Davao Region? At ano po ang sitwasyon ngayon sa mga nawawala pa? Meron na pong deployment pa rin doon at base sa pinaka-latest na report ng aming station commander, sa ngayon po ay 11 ang missing, 49 are missing, 37 are injured. 37 injured. Okay, 49 missing. Umakyat na siya. Dati 45 yung naririnig natin, ngayon 49. Opo. And then 37 49. injured. Ilan po yung fatalities po as of now? 7 na po ang fatality. Alright, ma'am, may update po ba kayo dito sa bus na natabunan dahil sa landslide sa Davao de Oro? At may assistance po ba ang PCG dito? Ano po ang latest tungkol dito sa sitwasyon?
Yung latest na report po ng ating station commander, kaninang 10:17 a.m., nag-deploy na po ng SAR team sa Ground Zero. At habang sinasagawa yung ganong operation, tumutulong din po tayo sa relief operation habang nag-gather ang DSWD ng mga relief packages. Yung Coast Guard po tumutulong sa pagbubuhat at pag-distribute sa designated areas. Ito naman pong isang yate na inyong nirespondehan. Ano po ang update at detalye tungkol dito? Ito pong tungkol sa yate, nakatanggap po tayo ng SOS call from certain Miss Dena Portigo ng Marina Ocean View. So habang underway yung yate papuntang Cebu, nagkaroon ng engine trouble and then na-rescue sila ng ating personnel sa Coast Guard Substation Governor Generoso at na matagumpay na naihatid ng ating BRP Suluan papunta sa repair area ng Ocean View. So ano daw pong nangyari doon sa yate? Dahil po sa malalaking alon, nasira yung kanilang makina. Kaya hindi na sila natuloy sa kanilang biyahe. Ang sakay po nito ay 2 British national. At Okay. buti naman at na-rescue din sila agad. Nakaligtas po sila. Wala naman pong nasugatan or may injuries? Wala naman pong declared health condition at na-check naman po sila kaagad ng ating personnel. Okay, balik po tayo dyan po sa Davao, ma'am. Sa kasalukuyan, ilang food packs na po sa kabuuan ang naipamigay ng Coast Guard dyan po sa Davao Region at ano-ano pong lugar ang natulungan po ninyo sa ngayon? Sa ngayon po, nagkaroon po ng relief operations the other day sa Barangay Langka at Luban sa Mati City. Dala ng BRP Suluan, yung ating MRRV 4406, ang 344 boxes of relief goods from DSWD at assorted goods naman. Yung karga din po ng barko namin the other day ay 22,000 packs of rice na galing naman po sa Quick Response Fund ng Province of Davao Oriental. So ma'am, dahil po dyan sa sitwasyon sa Davao ngayon, kailangan po ba ng augmentation para makadagdag sa mga taong nagre-rescue pa o ano man yung kailangan pang tulong? Patuloy po kaming nagdagdag ng tauhan galing sa Davao City para tumulong sa operations, sa search and rescue operations, maging sa relief distribution. And nananawagan kami, nagkaroon po kami ng campaign sa Facebook page namin ng donation, call for donation para sa mga kababayan natin. Sa ngayon po, may ilan-ilan na rin na sumagot sa aming panawagan at naka-receive din po tayo ng cash assistance mula sa Philippine Coast Guard Auxiliary Executive Squadron. Ayan, okay. Panahon na naman ng bayanihan ngayon. So, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan dyan sa Davao Region, ma'am. Ang inyong Philippine Coast Guard ay patuloy na nananawagan ng tulong o donasyon para sa mga kababayan natin na nasalanta ng matinding pagbaha at landslide sa Davao Region. Rest assured po na lahat ay properly accounted at well-documented at maihahatid natin ito sa mga kababayan natin sa tulong ng mga kasamahan natin at ng ating barko na nakatalaga para sa humanitarian assistance and disaster response. Sa ngayon po ay lubos na nagpapasalamat kami sa mga unang nagpaabot ng donasyon mula sa East Port Enthusiast Association, ganon din po sa 818 Squadron ng ating Philippine Coast Guard Auxiliary District Southeastern Mindanao. Sa mga nais magpaabot ng kanilang tulong o donasyon, mangyari po lamang na tawagan ang mga numerong 0917-140-0858 o di kaya ay pumunta sila sa pinakamalapit na Coast Guard Station or substation sa Region 11. Alright, ingat po kayo dyan. Maraming salamat po sa inyong oras, Commander Angel Tobias. Maraming salamat po at mabuhay ang bagong Pilipinas. Salamat po, Chief of Staff ng Philippine Coast Guard Southeastern Mindanao.